Welcome to this channel. Ang ating presentation ngayon ay tungkol sa mga panganib ng yoga ayon sa mga paring may kaalaman at nagpe-perform ng exorcism rites. Pakinggan natin kung ano ang kanilang masasabi. Sang-ayon kay Father Gabriel Amorth, ang Chief Vatican Exorcist noong nabubuhay pa siya, ang yoga ay hindi isang simpleng pisikal na ehersisyo lamang. Ito ay isang espiritual na ehersisyo. Sa pamamagitan nito ang isang tao ay maaaring pumasok sa isang malagim na kalagayan at mabuksan ang sarili sa kilos ng kadiliman. Ito ay isang satanic na ehersisyo. Ang dyablo ang nakapaloob dito. Ang akala ng tao, ginagawa niya ito para lamang mapaunlad at guminhawa ang kanyang kaisipan at katawan. Ngunit ito ay papunta sa pagsamba sa Hinduismo na may maraming Diyos. According to Father Carlos Martins, isang exorcist, by its definition, ang yoga ay ipinagbabawal na gawin ng mga Kristiyano. Ang posisyon ng katawan at mga postura tulad ng pag-unat ay hindi ordinaryo. Mga gawa ito ng pagsamba sa mga Diyos ng Hindu, Diyos ng silangan o ng demonyo. Tinatawag nila ang kanilang mga pinunong espiritual na yogi. Ang mga postura ng yoga ay pag-aalay sa mga Diyos ng Hindu na milyon-milyon ang bilang. Una sa lahat, sinasabing ang espiritu ng kundalini ng Hinduismo ay espiritu ng isang ahas na naninirahan sa gulugod o spine. Ang yoga ay isang kasanayan upang maging daan sa enerhiya ng espiritu ng kundalini. Ito ay daan o pintuan patungo sa pagsapi ng demonyo sa tao. The more you practice it, the more you're opening the channel for its diabolic possession. Ayon kay Father Vincent Lampert, isang exorcist, nagbibigay ng babala ang simbahan laban sa pagsasanay ng yoga. Sinasabi ng simbahan na madalas na maraming tao ang hindi mahiwalay ang pisikal na ehersisyo mula sa mga panalangin o spirituality na kaugnay sa yoga. Ang iba't ibang postura ng yoga ay iba't ibang postura ng panalangin para sa pag-aalay sa iba't ibang Diyos na nakapaloob sa spirituality ng Hinduism. Maaaring ang isang tao ay nagsimula lamang para sa pisikal na benepisyo at sa kalaunan ay involved na rin sa spiritual aspect na may kaugnayan sa kasanayang ito. Marami pa namang mabubuting kaparaanan ang pwedeng i-adapt at i-consider sa halip na yakapin ang isang kaalaman at ehersisyo na spiritual in nature na walang anumang ugat ng Kristyanismo. Tinanong si Father Dan Rihil na isang exorcist kung ang yoga ay demonic. Ito ang kanyang sagot. Ang mga relihiyong iyan ay idolatry. Maraming Diyos ang sinasamba nila. Iisang Diyos lamang ang ating kilala. Ano ang kanilang sinasamba? Ang sinasamba nila ay mga demonyo. Ang mga posisyon nila ay hindi ordinaryo. Kapag ginagawa mo ang mga posisyon nila, ikaw ay nagpapadala ng masamang senyales para dumalaw sa iyo ang mga demonyo. Sa ating mga Katolikong Kristiyano, kapag nagsa-sign of the cross tayo, we are invoking the power of the Holy Trinity. Sa kanila, kapag ginagawa nila ang mga ganoong posing, they are invoking that particular demon that is associated with the posing. Through yoga, people can open themselves to spiritual energies that are not of God. We have seen cases of oppression linked to yoga involvement. Tinalakay ni Father Jeff Quintela, isang exorcist, ang mga potensyal na panganib ng yoga, lalo na mula sa pananaw ng mga Katoliko. Binigyang diin niya na ang ilang mga kasanayan sa yoga ay maaaring magsama ng mga espiritual na elemento na sumasalungat sa mga paniniwalang Kristiyano. Narito ang ilang mahahalagang punto mula sa kanyang mga pananaw. Marami sa tradisyon ng yoga ang nagpapanatili ng matibay na espiritual o relihiyosong mga components na kadalasang nakaugat sa Hinduismo o mga pilosopiyang silanganin na maaaring maging mahirap para sa mga nagsasanay na ihiwalay ang yoga mula sa mga espiritual na konteksto nito. Binigyang diin ng simbahang Katoliko ang mga potensyal na maling paggamit ng yoga at iba pang di-Kristiyanong anyo ng meditasyon na nagbibigay babala na maaari nitong ilayo ang mga individwal sa mga turo ng Kristyanismo. Ayon kay Father Joseph Sikia, malinaw sa Vatican na ang klase ng centering prayer ay hindi Kristiyano. In yoga, you're putting yourself in a semi-trance state.
Nagmi-meditate sila. May mantra silang sinasabi at minsan ay paulit-ulit. You're putting yourself into a hypnotic mind and waiting for anything to come into your mind. Through breathing, nagbubukas yung third eye mo so that later on you can communicate with the spirits. At itong mga spirits na ito ay pwede nang magpanggap ng kung sino-sinong banal or santo, which is already deception. It's like an occult, you're opening yourself with the preternatural world. This is very dangerous because many people can think they can experience God even without moral conversion. Akala nila by just these techniques only, they can communicate with God kahit hindi nagsisimba, hindi nagdarasal, hindi nagbabago ang buhay, napaka-imposible. Christian or meditation prayer focuses on the Lord, while these centering prayers focus on oneself, at the level of human faculties, an operation of man and not of God. Nagpahayag ng mga alalahanin si Monsignor Stephen Rossetti, isang exorcist priest, tungkol sa pagsasanay ng yoga, lalo na tungkol sa mga espiritual na implikasyon nito. Nagbabala siya na ang ilang uri ng yoga, lalo na ang mga naugnay sa mga kasanayan sa Kundalini, na isang konseptong spiritual, ay maaaring magdulot ng mga panganib sa espiritual na aspeto. May panlilinlang na maaaring magpahina sa relasyon ng isang tao sa Diyos. Binigyang diin ni Monsignor Rossetti na ang pagsasagawa ng yoga o meditasyon at mga pisikal na galaw nito ay maaaring magpadala ng mga mensahe na nag-imbita ng mga espiritual na panganib. At maaaring magbukas sa mga tao sa demon oppression and obsession o puwersa mula sa evil spirits. Sinabi din niya na may mga case study ng mga individual na dumanas ng maraming taon ng mental at espiritual na paghihirap matapos lumahok sa yoga at mga kaugnay na aktibidad ng New Age movement. Ayon kay Monsignor J. Bandojo, former exorcist priest, sa yoga hinihiling na alisan ng laman ang iyong isipan habang binibigkas ang mantra, so you can be relaxed while you breathe and sit on the floor. Kapag inalisan mo ng laman ang iyong isipan, kailangan mong maging maingat. Dahil kapag wala ng laman ang iyong isipan, sasamantalahin iyan ng mga demonyo, at sila ang papasok at ikaw ay posible ng masaniban. Dagdag pa ni Monsignor Bandojo na ang itinuturo ng yoga ay naiiba sa itinuturo ng simbahang Katoliko tungkol sa panalangin at meditasyon. Kapag ikaw ay nananalangin, nagme-meditate, at nagmumuni-muni, nakasentro ka kay Kristo, sa mga anghel at sa mga santo at kay Mama Mary, hindi yung kabaligtaran na tatanggalan ng laman ang iyong isipan. Ayon sa naging panayam kay Father Chad Rippinger na isang exorcist priest, hanapin mo ang mga yoga masters, sila ang mga taong nasa kataas-taasan ng pamumuno nito. At bawat isa sa kanila ay magsasabi na ang mga posisyon, galaw, at pag-unat na ginagawa sa yoga ay representasyon ng isang partikular na Diyos sa silangan, na kilala rin bilang isang demonyo o nagpupuri sa mga Diyos ng mga pagano. Frustrated ako sa isang lalaki na sumulat ng libro tungkol dito pero hindi naman niya pinablish. Ayon sa libro, sa 40 hanggang sa 50 pangunahing posisyon sa yoga, nagpapakilala kung aling mga Diyos ang tinutukoy nila. Batay sa mga masters na ito, ang mga tao ay maaaring maimpluwensyahan ng demonyo. May kilala akong 2 babae na sinapian ng masamang espiritu mula sa pagsasanay ng yoga. May kilala akong mga taong may sapina ng demonyo at nang nagpa-practice na sila ng yoga, mas dumami pa ang demonyong sumapi sa kanila. Kaya sinasabi ko sa mga tao na lumayo ng lubusan sa yoga. Advice from an exorcist priest. Avoid yoga in all its forms. Fill your life with prayer, the sacraments and the scripture to protect and strengthen your soul. If you have practiced yoga in the past, make sincere repentance and ask Jesus for cleansing, healing, and protection. The Christian path is the cross, not the chakra. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pang talakayan.